Kailangan nga ba may isakripisyo bago maging isang OFW? Bago ang lahat, nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Rona, isang OFW at full-time mom dito sa Canada. Naalala ko noong unang pumunta ako sa Taiwan. Umalis ako na alam mo yung ang sarili at ang isip mo ay naiwan doon sa pamilya mo dahil nung time na umalis ako, literal talaga, nadala-dala ko nga, yun nga yung nasabi ko sa una kong video, nadala-dala ko yung amoy ng bansang pinanggalingan ko dahil literal talaga, dahil walang ligo. Kasi lumipat nga kami ng aming tinitirhan at yung bahay namin na nilipatan, walang ilaw at walang tubig. So, nanghingi lang ako sa kapitbahay para panghilamos. So, parang alam mo yung isakripisyo mo ang lahat, yung pag-alala para makapunta ka sa pangarap mo na sa tingin mo na makatulong din sa inyong pamilya. At naalala ko pa noon, nung lagi sinasabi ng nanay ko na wag na lang muna ako pumunta ng Taiwan kasi nga noon talaga ay lamigin talaga ako. Kahit sasakay lang ako ng tricycle, nanginginig na ako. So, alam ko na ang Taiwan ay malamig din pagdating ng winter. So, nag-aalala rin yung nanay ko. Pero sabi ko, subukan ko kung makakaya ko. Pag hindi, talagang uuwi ako. Pero syempre, iniisip mo yung binayad mo na pang placement fee. Syempre, talagang malaki rin naman. Kahit tinulungan ako ng kuya ko, nagkaroon pa rin ako ng utang sa bangko. So, pinagpatuloy ko ang pagiging OFW ko doon sa Taiwan at maganda rin naman ang kinalabasan. Next, nung pumunta naman ako dito sa Canada, ang nangyari naman nagkataon yung tatay ko na may sakit. So yung inipon ko na pang placement papunta ng Canada, yung nagdalawang isip ako kung itutuloy ko ba o hindi. Dahil syempre, yun lang naman ang kaya kong maibigay na tulong para sa tatay ko pang hospital niya. Kasi nung time na yon, hindi pa naman, kumbaga kami lang ng dalawa ng kapatid ko yung nasa ibang bansa, nasa Taiwan. So, hindi naman kalakihan yung sinasahod na panggastos doon sa pang-ospital. Pero, yun nga, ang sabi ng nanay ko, yun ang pangarap mo na pumunta ng Canada, opportunity mo na yan para tuparin kung ano ang gusto mo. At sabi niya, sila na lang bahala sa paghanap ng panggamot samantala ng tatay ko. So, yun, tinuloy ko ang pagpunta ko dito sa Canada. At yun, sa awa ng Diyos, pagpunta ko dito, nakatulong din naman ako sa paggastos ng paggamot ng tatay ko at nakapunta rin yung kapatid ko dito. So, talaga pag pumunta ka ng ibang bansa, marami ka talagang isakripisyo para maging isang OFW ka or para matupad mo ang pangarap mo. Dahil ang kalaban lang naman natin dito pag nang ibang bansa ka ay yung mahina ang loob mo na para sa tingin mo na hindi mo kaya lahat at syempre nahahati yung isipan mo doon sa maiiwan mo sa Pilipinas. Pero kung mayroon tayong lakas ng loob at tiwala sa sarili at suporta galing sa ating pamilya, talagang kakayanin natin ito. Kaya nagpapasalamat ako sa pamilya ko na sumusuporta din sa akin na marating ang mga pangarap ko. Kaya alam ko, lahat ng mga OFW, kahit may isinakripisyo bago mangibang bansa, alam ko na may kapalit din na kaginhawaan para sa kanilang pamilya. Kaya mabuhay ang lahat ng mga OFW kagaya ko. Maraming salamat and have a great day. Be happy and stay healthy. Bye-bye!